Ating balikan ang kaso ni Sarah Widmer. Ang trahedyang sinapit ng mag-asawang Widmer sa gabi ng August 11, 2008 sa Fort Thomas, Kentucky ay isang pangyayaring biglaang nagbabago sa takbo ng kanilang buhay. Si Sarah Widmer, isang 24 years old na dental hygienist, at ang kanyang asawang si Ryan Widmer na isang 27 years old na sports planner ay tila nasa rurok ng kanilang kaligayahan sa 4 na buwan nilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang kanilang simpleng pamumuhay at mga pangarap para sa hinaharap, mula sa mga bakasyon hanggang sa pamilyang kanilang bubuuin, ay biglang natapos sa isang mapait na pangyayari. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ng gabing iyon, matapos nilang maghapunan at manood ng telebisyon, nagpasya si Sarah na maligo sa master bathroom ng kanilang tahanan. Iyon ang huling sandali na siya ay nakitang buhay ng kanyang asawa. Ang biglaang pangyayari ay nagsimula nang tumawag si Ryan sa 911. Halos mag-aalas 11 na ng gabi para iulat na natagpuan niyang hindi na gumagalaw si Sarah sa bathtub. Ang pag-aakala niyang baka si Sarah ay nakatulog lamang habang naliligo. Isang ugaling sinabi niyang meron ng kanyang asawa ay agad na palitan ng matinding takot at pag-aalala. Sa kabila ng mga desperadong pagsisikap ni Ryan at ng bilin ng dispatcher ng 911, nabuhayin muli ang kanyang asawa sa pamamagitan ng CPR. Ang kanilang tulong ay naging walang saysay. Ang mga autoridad na dumating sa eksena ay natagpuan si Sarah na walang buhay at tuyo sa bathtub. Maliban na lamang sa kanyang nabasa na buhok, kasama ang pangitain ng bula sa kanyang ilong at bibig, mga katibayan ng isang trahedyang pagkalunod. Ang biglaang pagkawala ni Sarah ay nagdulot ng matinding emosyon, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang masakit na kamatayan na ito ay hindi lamang isang paalala ng kahinaan ng buhay, kundi pati na rin ng mga hindi inaasahang trahedya na maaaring mangyari sa loob ng isang ordinaryong gabi. Habang ang pagsisiyasat ay umusad, ang mga tanong tungkol sa mga pangyayari ng gabing iyon ay lalong lumalim, na nagpapalambot sa hindi lamang sa trahedya, kundi pati na rin sa misteryo na nakapaligid dito. Ang isang gabi ng pag-ibig at pangarap ay biglang naging isang nakakagimbal na kabanata ng pagkawala at hinala na naging sanhi upang ang lahat ay mag-isip at magtanong kung ano ba talaga ang nangyari sa gabi ng August 11, 2008. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang paglalarawan ng isang trahedyang pangyayari sa isang tila masayang buhay mag-asawa, kundi pati na rin isang paalala sa atin ng hindi mahuhula ang kalikasan ng buhay. At kung paano ang isang simpleng gawain tulad ng pagligo ay maaaring magresulta sa isang kahindik-hindik na trahedya. Gayunpaman, sa loob ng 10 minutong biyahe sa ambulansya patungo sa ospital, 2 karagdagang beses sinubukan ng mga medikal na tauhan na maisagawa ang intubasyon kay Sarah. Kasunod ng 3 naunang hindi matagumpay na pagtatangka. Sa kabila ng kanilang pagpupursigi, nabigo pa rin ang ika-5 pagtatangka. Ngunit, pagdating sa ospital, matagumpay na naisagawa ng isang doktor sa emergency room ang intubasyon sa ika-6 na pagsubok. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat at idiniklarang patay si Sarah kinalaunan ng gabing iyon. Nang kapanayamin si Ryan ng pulisya sa ospital, sinabi niya na silang 2 lamang ni Sarah ang nasa bahay nung gabing iyon. Nabanggit niyang nasa ibaba siya nanonood ng isang laro ng football habang si Sarah ay naliligo bandang 1:00 ng hapon. Inihayag niya ang kanyang mga pangamba sa pulisya tungkol sa posibilidad na nakatulog si Sarah sa bathtub. Sinabi niyang bagamat hindi pa ito nangyayari noon, may ugali si Sarah na makatulog sa mga kakaibang lugar. Kahit sinasabi ni Ryan na inakala niyang nakatulog lang si Sarah sa paliguan, nagkaroon ng pagdududa ang mga autoridad. Pagdating nila sa kanilang bahay, natagpuan nilang tuyo ang katawan ni Sarah. Ngunit basa ang kanyang buhok. Napansin ng mga investigador ang mga di pagkakatugma sa mga kwento ni Ryan, lalo na kung ikukumpara sa tawag niya sa 911, kung saan inilarawan niyang natagpuan niya si Sarah na nakadapa sa bathtub. Nasalungat sa naunang pahayag niya sa isang nurse sa ospital na siya ay nakaharap pataas. Ang pagsisiyasat sa loob ng tahanan ng mga Widmer ay nagpakita pa ng karagdagang di pagkakatugma. Ang sahig ng banyo, panig at tuwalya ay tuyo,
Gayon din ang bathtub. Maliban sa ilang patak ng tubig malapit sa alulod, kapansin-pansin, walang basang tuwalya na matatagpuan kahit saan sa bahay. Lalong lumalim ang mga pagkakasalungatan sa salaysay ni Ryan sa masusing pagsusuri ng pulisya. Una niyang sinabi sa kanila na nanonood siya ng isang laro ng Cincinnati Bengals habang naliligo si Sarah. Gayunpaman, lumalabas na ang TV sa ibaba ay hindi nakaset sa channel na yon. Pero pag yung TV sa kwarto ay nakatune sa laro. Bukod dito, natuklasan ng pulisya ang mga mantsa ng dugo sa carpet ng kwarto kung saan natagpuan si Sarah na nakahiga. Ang pagsisiyasat sa loob ng tahanan ng mga Whitmer, ang mga piraso ng ebidensya ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa bersyon ng mga pangyayari ayon kay Ryan. Isinagawa ni Dr. Russell Updegrove, ang coroner ng Warren County, ang autopsya kay Sarah at nalaman na ang sanhi ng kamatayan ay pagkalunod na may ilang pisikal na sugat sa kanyang katawan. Ang pag-ipon ng mga di pagkakatugma at ebidensya ay nagturo sa isang mas mapanglaw na kwento kaysa sa ibinigay ni Ryan na nagdulot ng pagdududa sa kanyang bersyon ng trahedyang mga pangyayari ng gabing iyon. Sa pagsusuri, natuklasan ng maraming sugat sa katawan ni Sarah, kasama ang pa sa kanyang kanang noo, isang petechial hemorrhage sa loob ng kanyang talukap ng mata, bugbog sa kanyang kaliwang leeg, isang kontusyon sa likod ng kanyang leeg, gasgas sa kanyang kaliwang kilikili, at laslas sa kanyang itaas na labi. Ang pinakakapansin-pansin sa lahat, siya ay nagdusa ng malalim na pagdurugo sa loob ng kalamnan, sa harapang bahagi ng kanyang leeg, at may mga kontusyon sa kanyang anit. Tinukoy ni Dr. Updegrove na ang pagkamatay ni Sarah ay isang krimen. Sinasabing ang mga sugat ay nangyari bago siya mamatay at hindi tugma sa mga karaniwang nakikita mula sa mga tangkang CPR. Salungat sa pagkakaroon ng anumang iligal na substansya o alak sa kanyang sistema, ito ay nalinis sa toxicology report. Kapansin-pansin, 2 araw lamang matapos ang kamatayan ni Sarah, noong August 13, 2008, si Ryan ay inaresto at sinampahan ng kasong aggravated murder. Iginiit ng prosekusyon na ang pagkamatay ni Sarah ay bunga ng pagkalunod at tumuon sa serye ng mga kaganapan na humantong sa kanyang pagkamatay, hindi sa dahilan. Ipinahayag nila na ang ebidensya mula sa tawag sa 911, ang eksena ng krimen, at ang mga tiyak na sugat ni Sarah ay malinaw na nagtuturo kay Ryan bilang siya ang pumatay, na nagmumungkahi na pwersahan niya itong inilunod sa bathtub. Sa kanilang investigasyon, ginamit ng pulisya ang superglue fuming at ultraviolet imaging para ipakita ang mga bakas ng kamay at daliri sa bathtub, na nagmumungkahi na pwersahan niya itong inilunod sa bathtub para ipakita ang mga bakas ng kamay at daliri sa bathtub, kasama ang isang impresyon ng braso na pinaniniwala ang pag-aari ng isang lalaki. Hindi matukoy ang eksaktong tiyempo ng mga markang ito. Binigyang din ng prosekusyon ang tuyong kalagayan ng banyo at katawan ni Sarah bilang hindi naaayon sa kwento ni Ryan na siya ay kanyang hinila mula sa bathtub, na nagmumungkahi na hindi tumutugma ang eksena ng krimen sa kanyang istorya. Bukod dito, inuna ng prosekusyon ang tawag ni Ryan sa 911 sa pagbibigay ng labis na detalye. Sinasabing ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan niyang kontrolin ng pagsasalaysay, na nagpapahiwatig ng premeditasyon. Ito ay pinesenta bilang bahagi ng ebidensya para ituloy ang kaso laban sa kanya. Sa paglalahad ng kanilang kaso, ipinakita ng panig ng pag-uusig ang isang nakakatakot na senaryo sa hurado. Ipinahiwatig na naganap ang marahas na pagtatalo sa loob ng tirahan ng mga Whitmer sa gabing pinag-uusapan. Kahit hindi malinaw ang mga motibo, pinalakas ng kanilang argumento ng patotoo mula sa isang eksperto na nagtalo laban sa posibilidad ng aksidenteng pagkalunod sa bathtub nang walang panlabas na impluensya gaya ng bawal na gamot o alak. Itinuro ng ekspertong ito na ang natural na mga reaksyon sa pagpasok ng tubig, tulad ng reflex o ang pakikibaka para sa oxygen, ay karaniwang pipigil sa ganong aksidente. Para lalong suportahan ang naratibo ng pag-uusig, ibinahagi ni Coroner Grove na siyang nagsagawa ng autopsya kay Sarah ang mahalagang pananaw. Ang kanyang patotoo ay nagmungkahi na ang kondisyon ng katawan ni Sarah, partikular na ang tuyo niyang katawan, ngunit ang buhok na basa ay mas makatwirang maipapaliwanag sa pamamagitan ng puwersahang paglubog ng kanyang ulo sa tubig, maaring sa bathtub, lababo o toilet. Ito ay nagpapahiwatig ng sinadyang aksyon.
Minungkahi ng pag-uusig na sinadya ni Ryan na ilunod si Sarah na nagsusulong sa kanyang pagkakasala batay sa premise na ito. Sa kabilang banda, inilarawan ng depensa ang isang larawan ng mapagmahal na relasyon sa pagitan ni Ryan at Sarah at binigyang diin ang kawalan ng anumang motibo para kay Ryan na gumawa ng gayong gawain. Nagpatotoo ang mga saksi sa kanilang kaligayahan at mga planong hinaharap. Hinamon ang paglalarawan ng pag-uusig sa pamamagitan ng isang naratibo ng pag-ibig at pagkakasundo para kontrahin ang mga natuklasan ng otopsya ni Coroner Grove. Nag-ayos ang depensa ng pangalawang otopsya mula kay Dr. Werner Spitz. Bagamat sinangayunan ni Dr. Spitz na pagkalunod ang sanhi ng kamatayan, nag-iba siya sa paraan ng pagpatay. Iminungkahi na ito ay undetermined. Ang kanyang mga natuklasan ay tumukoy sa iba't ibang mga pinsala na hindi tiyak na sumusuporta sa teorya ng pag-uusig ng sinadyang pagpatay. Sa ganitong pagkakomplikado ng paglilitis, nag-iiba ang mga interpretasyon ng ebidensyang forensic at ang paglalarawan sa relasyon ni Ryan at Sarah, kung saan kapwa panig ay nagpresenta ng mga naghihikayat bagamat magkasalungat na naratibo sa hurado. Ang pinsala ay bunga ng CPR, kaya't hindi niya itinuring ang pagkamatay bilang homicide. Iginiit ng depensa na kung totoo ang aligasyon ng prosekusyon tungkol sa isang marahas na pagtatalo, dapat may mga pisikal na ebidensya tulad ng mga basag o chip na kuko ni Ryan at Sarah. Binigyang diin nila na ang mga pinsala kay Sarah ay malamang na sanhi ng masinsinang pagsisikap na buhayin siya muli, kasama na ang CPR at ilang beses na tangkang intubasyon tulad sa bahay, sa ambulansya at sa ospital. Inimungkahi nila na ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Sarah ay maaaring medikal na issue gaya ng seizure o problema sa puso. Dagdag pa nila, ipinaliwanag nila ang kanyang tuyong katawan at basang buhok sa pamamagitan ng pagtukoy na mas mabilis matuyo ang balat kaysa sa buhok. Sa una, naabswelto si Ryan sa kasong aggravated murder ngunit napatunayang guilty sa murder. Subalit, nagutos ng muling paglilitis dahil sa mga alalahanin tungkol sa paggawa ng mga hindi autorisadong eksperimento ng mga hurado ukol sa oras ng pagtuyo pagkatapos maligo. Ang ikalawang paglilitis noong May taong 2010 ay nagtapos ng walang hatol na nagresulta sa pagdeklara ng mistrial noong January 2011. Sa ikatlong paglilitis ni Ryan, nagpresenta ang depensa ng bagong ebidensya na nagmumungkahi na si Sarah ay maaaring nakaranas ng hindi pa kilalang kondisyong medikal na naging dahilan upang siya ay mawala ng malay at malunod. Pinalakas nila ang kanilang alegasyon sa pamamagitan ng testimonies mula sa mga ekspertong medikal. Bagamat sinagot ito ng mga eksperto mula sa estado, ang mga testimonya mula sa mga kasamahan ni Sarah sa trabaho ay nagbigay liwanag din sa kanyang kalusugan at araw-araw na gawain. Bago mag-umpisa ng kanyang maagang shift, madalas matulog si Sarah sa kanyang kotse. At doon din siya nagpapahinga tuwing oras ng tanghalian. Ibinahagi ng kanyang mga kasamahan na siya ay nagdurusa mula sa mga allergy, sakit ng ulo at sakit ng tiyan. Sa isang nakababahalang pagkakataon, ang kanyang sakit ng ulo ay humantong sa matinding paglahabo ng paningin na nagpilit sa kanya na hanapin ang kapayapaan sa isang madilim na silid hanggang sa humupa ang mga sintomas. Si Dr. Benjamin Mesmer, isang dentista sa lugar ng trabaho ni Sarah, ay nagpatotoo tungkol sa pagiging present sa trahedyang araw ng kanyang pagkamatay. Ang reklamo ni Sarah ng sakit ng ulo at tiyan. Ibinahagi ng mga kaibigan ni Sarah ang kanyang hindi pangkaraniwang pagtulog na alaala ang mga sandali na siya ay nakakatulog sa hindi tamang oras, tulad ng sa gitna ng isang laro o sa kalagitnaan ng pag-uusap. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng hinala na siya ay maaaring nagdurusa mula sa narcolepsy, isang disorder na minarkahan ng hindi mapigilang pagkaantok at potensyal na sleep paralysis, hallucinations, at cataplexy. Kontraryo sa mga obserbasyong iyon, ipinagtanggol ni Ruth Stewart, ina ni Sarah, ang mga gawi sa pagtulog ng kanyang anak bilang normal sa kanyang testimonya para sa prosekusyon. Kinilala ni Ruth ang mga sakit ng ulo ni Sarah, ngunit sinabi ito sa mga issue sa sinus. Sa kabila ng mga sintomas na ito, si Ruth ay matatag na naniniwala na si Sarah ay walang palatandaan ng anumang minanang kondisyong medikal. Kasama sa kasaysayan ng medikal ni Sarah, ang isang heart murmur sa pagkabata at isang cleft palate. Ngunit ang isang pisikal na eksaminasyon
noong June 2008 ay nagpakita ng walang patuloy na problema sa puso o anumang problema sa neurological. Ang testimonyang naging kapansin-pansin ay mula kay Jennifer Crew na lumapit kay Ryan habang siya ay nasa bilangguan matapos niyang malaman ang kanyang kaso mula sa isang episode ng Dateline. Noong October 26, 2009, ng 11:06 ng gabi, umamin daw si Ryan kay Jennifer. Ginawa ko ito. Ginawa ko ito. Pinatay ko si Sarah. Detalyado niya ang isang matinding argumento na meron sila tungkol sa kanyang sinasabing pagtataksil, mga gawi sa pag-inom, paninigarilyo, at yung pagkonsumo ng pornografiya na humantong sa kamatayan ni Sarah. Sa paglalahad ng kwento, lumala ang alitan sa pagitan ni Sarah at Ryan hanggang sa umabot ito sa nakakabahalang punto sa itaas na palapag kung saan idineklara ni Sarah ang katapusan ng kanilang pagsasama. Sa pagsasalaysay ni Jennifer, lumalabas na naging pisikal ang pagtatalo, kung saan nagpakita si Ryan ng nakakatakot na determinasyon na hindi siya iiwanan. Ayon sa kanya, umamin si Ryan sa isang marahas na insidente kung saan sinuntok niya si Sarah, na nagdulot ng malagim niyang pagkahulog at kawalan ng malay. Basa ang buhok niya mula sa pagkakabagsak. Ibinunyag din ni Jennifer na sa tawag ng emergency, nagpanggap si Ryan na nagbibigay siya ng CPR. Sa kabila ng pagkaalam niyang wala nang magagawa pa para kay Sarah, isang aksyon na lalong nagpapakita ng bigat ng kanyang pagkaunawa sa sitwasyon. Sa kabila ng kabigatan ng unang pag-uusap nila ni Ryan, hindi agad lumapit si Jennifer sa mga awtoridad sa mga ebidensyang iyon hanggang pagkatapos ng isang mistrial sa pangalawang pagdinig sa korte ni Ryan. Sa korte, nagtangka ang depensa na kuwestiyonin ang kredibilidad ni Jennifer. Binibigyang diin ang kanyang nakaraan sa adiksyon sa bawal na gamot at mga isyong legal, sa pagtatangkang mahinaan ang pagiging maaasahan ng kanyang salaysay at kuwestiyonin ang kanyang mga motibo. Ipinanukala nila ang pag-iral ng mga duda sa paligid ng kamatayan ni Sarah, na nagmumungkahing walang malinaw na motibo sa panig ni Ryan. Sa kabila nito, ang hurado marahil ay naapektuhan ng kawalan ng emosyon ni Ryan sa korte, lalo na ang kanyang walang kabagay-bagay na reaksyon sa pagpapakita ng mga larawan ng autopsya. Ay nagpasiyang siya ay nagkasala sa pagpatay. Hinatulan siya sa pagkakabilanggo ng 15 years hanggang habang buhay. Ang kawalan nitong emosyonal na tugon, ayon sa isang hurado mula sa ikatlong paglilitis, ay nagkaroon ng mahalagang tungkulin sa paghubog ng persepsyon ng hurado sa kanyang pagkakasala. Ang sistemang legal at kung paano maaring maapektuhan ng pag-uugali ang pagtingin sa sala, pati na rin sa ebidensya. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.